Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Okay, so today is November 7. Okay, 2020. At huwag niyo po kakalimutan mga Tabercats, okay? Like, share, and subscribe po tayo sa video. Meron pong subscribe button na sa baba. Sa tabi po nun, merong notification bell. Pa-click po yung notification bell. At dyan din po sa baba, no? Sa baba nito, merong mga like and share buttons. Pakigawa po yan. Paki-like po ang ating video. Paki-share na rin po ang ating video sa inyong mga friends, family members, mga kachokaran nyo kung saan-saan, ng mga kadebate nyo sa politika. Ayan, para po marami po makarinig ng ating kwentuhan dito po sa ating channel. Today po mga Tabercats, no, pag-uusapan po natin ang death penalty. Bakit? Kasi may nilabas na statement si Senator Bongo. Pero bago po tayo pumunta dyan, no, puntahan po muna natin ang ito ating pong featured business partner for today, si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po mga Tabercats ay isang customized gift provider. Okay, so ang ginagawa po niya mga Tabercats ay gumagawa po siya ng mga customized gifts para kung let's say meron po kayong gustong regaluhan, sabihin nyo lang po sa kanya ano yung gusto niyo iregalo, siya na po yung magso-source, siya na po ang bibili, at siya na rin po ang magbabalot para ang gagawin nyo na lang intayin na pa-thankyuhan kayo ng bibigyan nyo. Ayan. Ito po isang sample po ng kanyang customized box. Okay? So yan po ang kanyang business. Okay, so ito po ay parang coffee yata to, butter, tsaka tea, tsaka lemon. Ayan. Okay? So ito naman coffee. May French press pa siya dyan. Ito coffee rin. No? So yan po ang kanyang business. So pwede nyo po itong pa-customize. Okay? Pwede po kayong let's say to my husband, something na ganyan. Di ba? Pwede kayong magsulat ng love letter. Ayan, siya na magpapakaligraphy niyan. Okay, mga ganun po, no? So, mga Tabercats, no, kung gusto niyo po ng ganung klaseng kasosyalin na regalo para sa inyo po mga loved ones at family members, lalo na magki-Christmas, pa-i-contact po si Wonderfully Made. Ito po ang kanyang phone number or i-message niyo po siya sa kanyang Facebook page. Type niyo lang po Wonderfully Made or at cheerfullymade.ph. Yan po. Ito po, meron po siyang send message button. Okay. So, mga Tabercats, si Senator Richard Gordon nagagalit. Nagalit siya kahapon. Ano pong sinabi? Gordon, Red Cross, we're not mukhang pera. Yan po yung balita ng Philstar Global. Okay? At yan po yung binalita kahapon. Kanina, November 7, 2020. Ano pong sinabi niya? Senator Richard Gordon yesterday said he was not offended, nor did the humanitarian organization Philippine Red Cross feel alluded to by President Duterte's remarks during the IATF meeting at Malacanang. Sabi niya, hindi kami mukhang pera, we're not greedy. They ordered the COVID-19 tests, we did them, don't you think they should pay? Ayun, naningil. At saka ito pa sinabi niya, he stressed that it was the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth that borrowed or owed money to the PRC. PhilHealth daw ang may utang sa Red Cross, which was primarily involved in the conduct of reverse transcription polymerase chain reaction tests during for returning overseas Filipinos. Okay? So mga Tabercats, no, napaka-importante po nitong ginagawa ng Philippine Red Cross. Bakit po? Kasi po, sila po yung nagte-testing sa ating mga OFWs kapag dumarating po sila ng NAIA. Sila kasi nagte-testing yan for returning overseas Filipino workers. Bakit po nangyari yan? Ba't siya natawag na mukhang pera ni PRRD? Ito po kasi yung nangyari. Yan, mukhang pera, Duterte calls Red Cross amid PhilHealth death row. Okay, ito yung nangyari no November 5. Okay, ito po yung nangyari sa sa meeting sa Malacanang. Ay, nako. Sabi, in a live briefing, Duque said that PRC resumed testing swab specimens after the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth paid an initial 500 million of its more than 930 million debt. Okay, so nagbayad na raw ng 500 million itong si PhilHealth. At dahil doon, nag-report si Duque
Naku, kasalanan din to ni Duque. Nag-report si Duque kay PRRD. Ano pong sabi niya? Nabayaran na po ang PRC. Sabi niya sa ilalim. Nabayaran na po ang PRC at nagbukas na silang muli. Kaya patuloy na po ang kanilang pagsusuri ng mga swab specimen, sabi ni Duque. At doon po naringgan si PRRD na mukhang pera. Yun nga yung nangyari. Kay Gordon, no? Sabi daw hindi raw sila mukhang pera. Defensive. Pero paano ho ba nangyari to? Paano ho ba nag-umpisa to? Ito ho kasi nangyari dyan. October 15, okay? October 15, 2020, itinigil ng Philippine Red Cross ang pagte-testing, lalong-lalo na sa mga OFWs natin. Tinigil nila, as in, stop in the name of love, mga ganong klaseng pigil. Stop testing tayo. Bakit daw? We are constrained to cease conducting tests chargeable to PhilHealth effective today, October 14, 2020. We shall complete the testing of all specimens submitted to the PRC up to 11:59 p.m. today. So, anong nangyari po, no? After October 14, so October 15 po, wala nang mga specimen testing na ginawa ang Philippine Red Cross na galing sa ating mga OFWs. Those arriving in airports and seaports, individuals through the mega swabbing facilities, and through local government units, frontline and health workers, and others included in the expanded testing guidelines of the DOH as per its Memorandum Number 2020-258A. Ang laki po nito, mga Tabergats. Napakaraming tao nito. Bakit daw sila magpipigil? O ba't nila itinigil ang pagtitesting? Kasi may utang pa raw ang PhilHealth sa kanila na 930,993. Okay? Ano pong kiniklaim ng PRC? Ito na po yung alam natin, okay? Meron daw MOA, Memorandum of Agreement sa PhilHealth at PRC o Philippine Red Cross na i-reimburse ng PRC yung mga tests na ginagawa sa kanila. Reimbursement po ito, mga Tabergats. Unfortunately, PhilHealth failed to meet its obligations. As a result, the total billings sent to by the PRC to PhilHealth stand at 1,014,975,500. As of October 13, 2020, of this amount, 930,993,000 represents overdue accounts. Napakalaki. PRC said PhilHealth's last payment was made on September 8, but not a single centavo has been paid since then. Yung po daw ang nangyari. Never daw na nagbayad na ang PhilHealth simula nung September at September 8. Okay? At nag-meeting na po sila ni Dante Gueran, ni CEO, bagong CEO ng PhilHealth na si Dante Gueran. At nag-request daw po si Dante Gueran na babaan from 3,500 to 3,409 yung testing fee. Okay. PRC said a letter request for the reduced payment was received on October 6 but no mention of the forthcoming payment. So nagpadala na ng sulat itong si Dante Gueran noong October 6 tungkol dun sa pagre-request ng reduced payment pero hindi pa naka-indicate dito o hindi nakalagay dito kung magbabayad ba sila o hindi. So the PRC formalized its assent to the request for a fee reduction in the hope that by doing so, it would remove an obstacle in receiving the much needed and very overdue payment for its past services. No payment has been made to this date. So mga Tabergats, so essentially, ang kwento ay ganito. Si Red Cross ay gustong bayaran siya. May utang si PhilHealth kay Red Cross. Si Red Cross itinigil yung serbisyo dahil dun sa utang. Pero nung nakipag-usap daw si Dante Gueran kay Gordon, kay Dick Gordon, wala akong usapan tungkol dun sa bayaran. Ang ni-request lang daw ng PhilHealth ay reduced fees.
So ibinigay po ng Red Cross ang reduced fees, ang discounted na pagte-testing na from 3,500 to 3,409. So mga Tabercads, ginawa po nila 'yon dahil out of goodwill, kumbaga, goodwill. Okay? Ginawa po nila 'yon. Dahil umaasa sila na kapag ginawa nila ito, mababayaran sila ng 900 something billion. 900 million something thousand. So yun po yung nangyari. Dahil hindi nga po nabayaran yung 900 million something thousand, itinigil na nila yung serbisyo. Para sa ating mga OFWs, huwag niyo po kakalimutan mga Tabercads, ang itinigil po nilang serbisyo ay hindi lang po sa gobyerno. Itinigil din po nila ang kanilang serbisyo sa mga OFWs. Okay, punta po tayo ngayon sa sinabi ni Geran. Sabi niya, sabi ni CEO, bagong CEO ng PhilHealth, si Attorney Geran, PhilHealth has the money, may pera daw ang PhilHealth para bayaran yung 930M sa Philippine Red Cross. Pero babayaran lang nila yan kapag nakuha na nila ang legal opinion ng DOJ. Geran said he is also waiting for the legal opinion of the Department of Budget and Management over the memorandum of agreement that the previous PhilHealth management had with the PRC for the conduct of COVID-19 tests. Mga Tabercads, tama lang po itong ginawa ni Geran. Bakit po? Ang tawag po natin dyan sa corporate world ay due diligence. D-U-E, diligence. Due diligence. Ibig pong sabihin, sinisiguro po ni Dante Geran na ang lahat ng kontrata na pinasok ng PhilHealth bago siya naging CEO ay malinis. Kasi po mga Tabercads, kapag inonor niya yung Memorandum of Agreement, tapos may problema yung Memorandum of Agreement, sinong sasabugan? Hindi ho ba siya? Di ba sablay ngayon ng PhilHealth? Di ba? So sinong masisisi? Di siya. At the end of the day, pag merong sumablay ngayon sa PhilHealth, ang laking halaga nito, 1 billion to. Pag may sumablay dyan, at may nag-report na ang sinabi, ano yan? Katiwalian yan. Corruption yan. O di ang sabit nun kay Geran. Kaya tama lang po na humingi siya ng legal opinion sa DOJ. Sabi kasi niya, in regular procurement, sa pagkuha ng mga serbisyo sa pribadong sektor, sa regular na pagkuha ng serbisyo sa pribadong sektor, may requirement na competitive bidding. Ibig sabihin, kailangan ipalabas muna na may bidding. Ay magbibidding muna, mamimili ng supplier, sinong may pinakamurang presyo, siya yung kukunin. May bidding muna na nirelax o tinanggal nitong panahon ng pandemya. Okay, tinanggal po yan, yung requirement na yan. So, ang sabi po ng legal team ng PhilHealth, his legal team found that the MOA, yung Memorandum of Agreement ng Red Cross at ng PhilHealth, o yung kontrata nila, hindi sumunod sa procurement law. Hindi siya sumunod sa bidding. Walang bidding na naganap. Walang bidding na naganap. Ano pa pong sinabi ni Dante Geran? Regardless of whether the DBM will have a negative legal opinion, a legal position, Geran reiterated the PhilHealth will pay its debt to PRC. So, babayaran daw ng PhilHealth yung utang. Regardless kung maganda o masama ang sasabihin ng DBM. Kasi nga, kailangan nilang i-honor yung kontrata. Tama lang itong ginagawa ni Dante Geran, mga Tabercads. Due diligence po ito. Lahat po ng CEO, lahat po ng matitinong leader, ito ang gagawin. Okay? Pero mga Tabercads, ayan, ito rin po yung sinabi ng PhilHealth, okay? Kaling po ito sa Business Mirror, October 23, 2020. PhilHealth, with the support of its board of directors, shall wait for the DOJ's opinion on the PhilHealth PRC MOA for proper legal guidance on how to proceed with its payment to PRC. Tama lang po kasi talaga ito, mga Tabercads. Due diligence, tama lang po yan. Pero ano pong nangyari? Nagbigay po ng opinion ang DOJ sa PRC, sa Philippine Red Cross. No October 23 din,
We have sent it to PhilHealth this noon. But we'd rather let them disclose the DOJ opinion themselves if they must. So, ang sabi ng DOJ, no, nagbigay na sila ng kanilang legal opinion doon sa kaso ng Philippine Red Cross. Pero mga Tabercats, okay? Kay Gordon na rin mismo nang galing sa interview niya sa ABS-CBN. Ito tingnan nyo. Paanong hindi mabubwisit ang presidente dito? Imagine, OFWs in airports charged up to 20,000 for fast coronavirus test results. 20,000 mga Tabercats, 20,000 para lang makakuha ka ng test result. 20,000. Kawawa naman ang mga OFWs natin, mga Tabercats. Kay Gordon mismo nang galing yan, Sabi kay Gordon, in-interview nila si Gordon. Yan. PRC Chairman Senator Richard Gordon said the NGO was allowed to enter the country's international ports, Manila, Clark, Cebu, as overseas Filipino workers have asked the Red Cross to directly facilitate their coronavirus test. Siya yung nagsabi niyan. May nag-text daw sa kanya. May nag-text sa akin galing Washington DC. Ang sabi, ang charge sa kanya 10,000 para makuha ang test daw niya 10,000 pesos. Mukhang may nabebendisyonan doon. Ito pa. Mamaya ako magko-comment. Isa pa. Sabi niya, my sister paid 7,000 to get the results in 24 hours. Naghintay siya beyond 24 hours and got it only after she expressed her rage for 12 hours. It cost 10,000 and for 6 hours, it costs 20,000. Ngayon, mga Tabercats, sabi pa niya, may 6,000 repatriates daw na stranded sa Manila. Ay, ano ba yan? Na-stranded sa Manila dahil dyan. Mga Tabercats, etong punto ko dyan, natural, may mabebendisyonan. Bakit? Iniwan nyo Gordon, iniwan nyo sa area mga OFWs. Kailangan nila, requirement nila na mag-testing bago pumasok ng Pilipinas. Hindi kayo nagte-testing dahil hindi kayo nababayaran, quote-unquote. Dahil hindi kayo nababayaran. Wala namang problema dun. Negosyo kayo NGO daw sila. Pero, etong tono ng pananalita niya, mga Tabercats, para siyang negosyante. Hindi siya parang what do you call this? NGO. May mabibindisyon, may ilalagay talaga kasi iniwanan nyo sa ere ang gobyerno natin. Bigla-bigla kayo nagpatanggal. Hindi ka man lang dumiretso kay PRRD. Hindi ka man lang dumiretso ka na nga kay Geran Hindi ka dumiretso kay Bongo or kay PRRD. Alam naman natin, ang tulay kay PRRD, si Bongo. Ba't hindi mo ginawa yun? Pareho kayong senador. Hindi ba kayo nakikita sa Senado? But anyway, nakakagalit din naman tong presyo na to. 10,000, 20,000, nakakagalit din naman kasi talaga yan. Pero, ang situation kasi, may choice ba? May choice ba sila? Kaya nga 'di ba recently nag-ceiling cap na rin sa RT-PCR. Si PRRD, may pinirma siya executive order. Ang sabi niya hindi na pwedeng lumampas ng certain amount ang presyo ng testing. It's because of this. Hindi magkakaroon ng ganitong problema kung hindi niyo iniwan sa area ng taong bayan. Tapos ngayon, papalabasin mo na merong corruption na nangyari. Iniwan mo nga sa area ng taong bayan, Gordon Anong sinabi ni Robert Barbers diyan? Tungkol dyan sa issue ng PhilHealth at sa Red Cross. Anong sinabi niya? Kung sisingilin natin yung gobyerno doon sa sinasabing 1 billion na utang ng PhilHealth, wala namang kontrata na nagsasabi na ang PhilHealth ay may babayaran yung test kits na ginamit ng Red Cross. Ay wala rang kontrata yon. Definitely, wala siyang kontrata, wala siyang legal basis. Okay. Ano po ba ang nangyari? Kasi actually hanggang ngayon hinahanap ko yung kontrata, wala makita ng kopya ng MOA.
Ang sabi, Barber said the memorandum of agreement between PhilHealth and PRC is illegal as the state insurer was not authorized to issue or release advance payments. Alam niyo po mga Tabercats, no? Isa po sa mga problema na binabato po ngayon kay PRRD ay yung interim reimbursement mechanism. Yung IRM po na yan, yung interim reimbursement mechanism, ay isang advance payment sa mga ospital para po sila ay makapagbigay ng serbisyo para sa mga taong bayan. Ang problema po dyan mga Tabergads, kung ngayon nga po, hinihiring natin ng PhilHealth dahil nagbigay sila ng mga advance payments, ano pong pinagkaiba nito? Kasi nagbigay sila ng 100 million ng advance payments. Nagbigay ang PhilHealth ng 100 million para sa advance payments. Even assuming that the board ratified, so sabihin na raw natin na pinayagan daw po ito ng board members, the so-called contract with PRC which says that it should provide test kits, still illegal pa rin yun because walang legal na basehan para i-authorize ang PhilHealth to release such funds. Yung sinasabing 100 million na advance funds. So, anong sabi ni Gordon dyan? Naku, itong si Gordon Gordon, isa ka pa eh. Si Gordon okay naman to dati. Biglang nagkaganto siya ngayon. Ano sabi niya? Gordon, 100M PhilHealth advance payment to PRC is legitimate. Bakit daw to naging lehitimo? Sabi ni Gordon. They keep saying we will pay. Ganyan yan. All throughout they said they will pay the 100 million. Hindi advance yun eh. Kuwan yun eh. Rolling account yun eh. Rolling account because obviously we cannot supply if we do not pay our supplier, right? Ginagawa mo naman kaming tanga eh. Ginagawa mo naman tanga mga Pilipino dito, Richard Gordon eh. Sige, sabihin na, gamitin natin yung parlance mo o yung salitang ginamit mo. Rolling account. Alam nyo mga Tabercads, sa corporate, meron pa kami ibang tawag dyan, mobilization fund. Meron pang ibang tawag dyan sa nagbebenta, pagbentahan. Anong tawag dyan? Down payment. Hindi pa ba advance yan? Kailangan nyo ng pera para bumili ng mga supply. Anong sinabi nyo kay PhilHealth? Sige PhilHealth, bigyan nyo kaming 100 million para makabili kami ng mga test kits. Nagbigay si PhilHealth. Hindi ba advance payment yun? Hindi ba down payment yun? Come on. Mga Tabercads, sa mga hindi masyadong gamay kung paano tumatakbo ang procurement o ang pagkuha ng serbisyo sa mga supplier. Meron po kasing mga ganong sistema, no? Sistema pong tawag dyan ay mobilization fund. Ibig sabihin, para makatakbo, para gumalaw yung proyekto na gusto mong gawin, popondohan mo na siya. Parang ano po yun, parang down payment po iyon. Para maumpisahan na yung project. Pinapaikot tayo ni Gordon sa salitang rolling account. Rolling account po, ibig pong sabihin yan, 100 million, pag naubos yon 100 million ulit. Kasi rolling account po eh. Popondohan nila ng popondohan yung 100 million na yon hanggang matapos yung project. So, hindi po natin alam kung tuwing kailan nagbabayaran ng 100 million. No? Pero 100 million po yan ng 100 million hanggang makumpleto po nila yung kailangan nilang gawin or makumpleto nila yung pagbili ng mga test kits. Para hindi daw nauubusan ng supply. May punto po yan mga Tabercads. Ganun po talaga kapag ikaw ay nakikipag-transaksyon ng long term. Yung matagalang transaksyonan. Okay? Pero mga Tabercads, naman, unli? Unli tayo? Unli 100 million tayo ang usapan? So, ang lumalabas ngayon, yung 930 million na sinasabi nito ni Dick Gordon, ay naipon na to ng mga 9. Kung ito po yung sinasabi niyang 100 million na rolling fund,
Eh di ibig sabihin po, 100 million po yun every time na uubusan sila ng supply. O sabihin na po natin na uubusan sila ng supply once every week na uubusan sila ng supply. So 900 million, ibig sabihin 3 months na ho silang tama ba? More or less 3 months po silang wala ng supply. Kumukubra sa gobyerno ng 100M. Ito pa yung ito yung nabwisit ako kay Gordon talaga eh. Sabi niya, I did not poke a gun on their heads. I never went to them. They went to me. I never went around telling them meron kaming testing. Sumama kayo, all the cabinet members. Okay? Sabi ko, yun nga, parang ang yabang pa na, hindi ko naman pinilit sa inyo yung produkto ko. Hindi ko naman binolunteer sa inyo si Red Cross. Tapos ngayon, papahihirapan nyo akong maningil. Sabi ko, no, bayad muna bago kami mag-test because gobyerno kayo mahirap kayo singilin. There's nothing illegal about it, yung 100 million. Because unang-una, na-test na yon against sa almost 1.5 billion na tinest namin ngayon na hindi pa nila binabayaran. Lopsided, di ba? Lugi ba sila? Kami ang lugi ang tao. Paano naman na lugi? Ganito. Itong si Gordon, ginagawa tayong tanga eh. Lugi talaga sa kanila kasi hindi pa sila binabayaran ngayon. Pero NGO kayo, di ba? NGO kayo not for profit organization kayo. Ngayon, bakit ka nag-iisip ng lugi? Umiisip ka ba kikita ka dito? NGO kayo eh. Lugi ang tao kasi tinigil nyo. Itinigil nyo bigla. Hindi nyo man lang kayo, wala man lang pa, di ba? Hindi mo man lang kinausap yung mga taong pwede mong kausapin. Tinigil nyo, ginawa nyo hostage ang taong bayan. Medyo garapal yung ginawa mo dito, Dick Gordon, ha? Medyo garapal talaga. Tapos, nung nabalitaan niya yung sinabi ni Robert Barbers, sabi niya, that's up to him. Hindi ko na siya papatulan. Hindi ko na siya papansinin. O, yun lang kaya niyang sabihin. Hindi lang kaya niyang sabihin. At the end of it all, hanggang dun ka lang pala, Gordon. Ano pang pinagagawa mo? Ang kapal ng mukha mo eh. Ito pa, dada ka kasi ng dada eh. Sabi niya, nagtataka daw siya. Bakit nagde-delay itong si Dante Guerra ng pagbabayad? So sabi niya, ang nadinig ko, sinabi niya, hearsay ito ha, pag umalis ang presidente bago na administrasyon, ako iimbestigahin. Dapat maingat ako, sobrang ingat. Tama naman siya doon. Tama naman si Geran doon sa pagsasabi niya. Kailangan talaga niya ingatan yan kasi public trust yan. Pera yan ng taong bayan. Ito nga, mainit pa ang PhilHealth dahil sa 15 billion na expose. Tapos dadagdagan pa ba ni Geran yan? Sobrang ingat para sa kanya, sobrang namang reckless para sa mga tao na hindi matetest. Tinan mo tong kagaguhan dito ni Dick Gordon. Dahil nag-iingat si Dante Gueran, reckless daw yon sa mga tao na hindi matetest. Sino bang hindi nagtetest? Di ba ikaw, Dick Gordon? Ikaw yung hindi nagtetesting eh. Si ano ba ang nagtetesting? Si Geran ba? Ang nagtetesting sa mga airport? Hindi, di ba? Di ba ikaw? Tapos gagamitin mong pangsangkalan yung taong bayan? Ang kapal ng mukha mo, Dick Gordon. Like a new guy on the block surrounded by all kinds of snakes, jackals, and hyenas, natatakot siyang gumalaw. That is one explanation. I'm totally perplexed. Natataka daw siya. Why he is acting this way? I don't want to lose our friendship. I think it's a failure of judgment. He is obstinate. Matigas ang ulo daw. Matigas daw ang ulo ni Geran. Unexplainable attitude of being recalcitrant. Hindi nga ako, kaya nga di ako makakibo. Hindi ka pa kumikibo niyan. Hindi ka pa kumikibo niyan? Ha? Dick Gordon? Isinisi mo na nga kay Geran kung bakit hindi kayo nababayaran. Isinisi mo na sa gobyerno kung bakit hindi kayo nababayaran.
Tapos sino pa yung hindi kumikibo? Diyos ko naman. Kaya nga napilitan na magbayad eh. Hinostage mo kasi ang taong bayan, Dick Gordon. Kaya napilitan na magbayad sa Red Cross eh. PhilHealth pays half of debt to Red Cross. Kailan yan? October 27. 500 million ang binayad. Anong sinabi mo, Dick Gordon? Eto, ibang klase ka talaga. PRC Chair, PhilHealth must pay remaining 561 million debt in 3 days. Nag-deadline ka pa. Ang kapal ng mukha mo. Namumukha mong yan. No? Ko. The debt is due and demandable and the agreement says upon demand by the Red Cross of payment. When we submit the receipts and all the things that go with this, such as the records, pictures, and results, they should pay in 3 days. Alam mo, Dick Gordon, hiyang-hiya naman ng Pilipinas sa'yo. What an entitled you became. Kakasama dyan kala Ontiveros, kala Drilon, kala Grace po, kakasama mo sa kanila. Ano nangyari sa ugali mo? They have to pay the $500 million in 3 days. 3 days. $500,000 pala. 3 days. Nag-demand ka pa. Sa sobrang kakapal ng mukha mo, Drilon. Gordon, ginamit mo pa ang Rolly bilang palusot para makasingil ka ng 3 araw. Red Cross to PhilHealth, paid debt balance for Rolly response. Nang sinabi niya, Senator Richard Gordon, concurrent chairman, said PhilHealth still owes PRC some 477 million worth of swab tests for the new coronavirus, for the COVID-19. If we get that money from PhilHealth, we can continue with the drive. Drive to do what? Rolly response nila. So hindi mo lang ginamit yung taong bayan para hostagein ang PhilHealth. Hindi mo lang ginamit yun para hostagein ang PhilHealth. Ang mga OFWs natin, kawawang OFWs, ginamit mo rin to para makapagpolitika ka, ma-grandstand ka dito sa Rolly. Makapagpolitika ka dito. Para ang ganda-ganda ng image mo kay Rolly. Anong nangyari sa'yo, Gordon? What happened to you? What happened to you? Ito, nagbayad na nga sila nung kailan ba to? Nagbayad nung November 5 ng 100 million. Okay, so from 500 million, nagbayad na sila ng 100 million ulit. Okay, so mga 400 something million na lang ang babayaran. Tapos kanina, kahapon pa. Kanina lang pala, kanina. Lakas ng loob mo magsalita. Gordon, ibang klase ka. Ikaw pa yung galit Sabi mo, ayon kay Gordon, nauunawaan niya kung saan ang pinanggagalingan ng Pangulo, sabay sabing sanay na siya rito, kaya't hindi niya na ito minasama. Gayunman, giniit ni Gordon na hindi sila mukhang pera sa PRC, kaya't sanay maghinay-hinay ang Pangulo sa mga binibitawan nitong pahayag dahil tiyak na masasaktan dito ay ang mga volunteer nilang nagsusumikap na makapagsilbi sa bayan. Dick Gordon, ang mukhang pera dito, ikaw. Imagine, tinrato mong negosyo mo tong Philippine Red Cross. SM nga. SM na to. Henry C. Ng mga magkakapatid na C. SM na to. Pag naging concessionaire ka ng SM, hindi ka babayaran ng SM 3 months. 3 months. Mga Tabercals, nung nagtatrabaho ako sa gobyerno, kapag meron kaming project sa gobyerno, 3 months ang iniintay namin bago kami bayaran. 3 buwan. Matagal, oo. Pero, ganun talaga yung sistema eh. Paano gagawin natin? Ganun talaga yung sistema eh. So, anong gagawin natin? So, mga Tabercats, itong pinagsasabi ni Dick Gordon na hindi makapal ang mukha niya, hindi siya mukhang pera,
Mga Taberkads, ang hirap kasing pagdikitin, ang hirap pagintindihin. Nang sasabihin mong hindi ka mukhang pera, pero sa galawan mo, mukha kang pera. Wala ka ibang ginawa kundi humingi, nahingi. Hingi ka, maniningil ako bukas, maniningil ako. In 3 days, dapat bayaran nyo ako. Diyos ko! Dick Gordon, negosyo mo to? Negosyo mo ba ang Red Cross? Puro volunteers yan. Sinong nahirapan dito? Sinisi mo sa gobyerno natin, sinisi mo kay Geran, sinisi mo kay Duterte, pero ang nahirapan dito, yung mga OFWs natin. Bakit? Kasi kayo yung tumigil. Bigla nyo na lang tinigil, hindi man lang kayo nagpa-abiso. Iba rin pala kayo. Bigla nyo tinigil, October 14. Tapos hindi ka man lang dumiretso kay PRRD, maningil kang diretso kay President Duterte. Bakit? Nahiya ka? Naman. Huwag ganun. Not good. X ka na sa akin ngayon, Gordon. X ka na. X. Hindi ka na. Grabe mo kasingil to. Akala mo, tindahan lang yung sinisingil niya. Grabe. Alam mo, sari-sari store lang sinisingil niya. Inaway pa si Geran kasi si Geran, inaayos yung trabaho niya. Saan ka naman nakakita? Ginagawa mo na ng tama yung trabaho mo, aawayin ka pa, sasabihan ka pang duwag. Takot. Iba rin. Kasi kayo hindi na kayo takot eh. Hindi na kayo takot mahabla pag nahulihan kayo ng kurakot. Hindi na kayo takot eh. Wala na kasi kayong kinakatakutan. Yan ang problema. So mga Taberkads, maraming pong salamat sa panonood po ng aking live. Kung di niyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button na sa baba. Paki-follow po ako sa aking mga social media portals nandyan. Type nyo lang po sa Facebook, Twitter, Instagram at minds.com at Coach Jared para makita nyo po ang aking profile. Sa mga kaibigan po natin mga OFWs, good morning, good afternoon, good night po. Huwag nyo pong kakalimutan na manalangin. Okay, sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, pahinga na po tayo. It's a weekend. Enjoy your weekend, mga Taberkads. Kita-kits po tayo sa Monday, 11 p.m. Kung muli. God bless you. Good morning, good afternoon, good night. And I will see you on Monday, okay, in our next YouTube Live. Bye, everyone. See you.